Today is December 21st and it's 7th day for the Simbang Gabi. So we're starting early today because after the bus, they're gonna have their Christmas party. So for today, the mass will be at 4:30 in the afternoon. Then followed by the Christmas party. And as expected, our weather today will be negative 25 later tonight. Today we light the fourth candle and the last candle of Advent, called the Angel's Candle. The angels were God's messengers of the new hope, which brought light to the world. They revealed the good news that even till today fill our hearts with hope and courage. We will now light the fourth candle. Today, as we light our candles, we should be like the angels and be God's messengers of light and hope. Isa ay nagusap kami ni Father natin sa likod at ang sabi niya ay may susunod isa ng Mondays. There will be a 6 o'clock p.m. Mass and there is a very strict order. Dapat may silang ang pamilya. Kaya hindi ko pa siya na po kayo at dapat pamilya yung pamilya. At nasa silang sinasabi nga nung sa nakaraan ay mga 45 minutes na lang. Anyway, at sabi ko sa kanya, ay paano po yun, kasi alam ko yung 6 o'clock Mass, sabi ko pa kami yung parking lot. Because most of you who are here today will be staying because of the Christmas party, and people who are coming, do you have any not space for your parking lot? So, hindi lang po gawin. Anyway, naalala ko sa kayo, minsan naranasan niyo yung puno-puno yung parking lot. At wala kayong mga parking lot. Probably during the Black Friday or the Boxing Day, pumunta kayo ng mall, puno lang. Hindi makita natin kayo makakuha ng parking lot. At siguro, naalala ko yung kwento din sa lalaki. Minsan ay naghahanap siya ng parking space. At ilang ulit, ikot siya makakuha ng parking lot, ng parking space. At ang sabi ng lalaki, Panginoon, bigyan mo lang ako ng isang parking spot. Magbabago na ako, magpapakabait na ako, at I will always follow your will. Susundin ko palagi ang kalooban mo. At pagkatapos sabihin, biglang may isang kotse, biglang nag-pull out. At sabi ay aalis na open yung parking lot. Sabi mo namin, never mind Lord, I got one. But this is the message of our readings today, the will of God. Ito yung mensahe ng ating mga pagbasa at tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito, ang kalooban ng Diyos. Kung kayo po ay nakinig na mabuti sa ating pagbasa sa ikalawang pagbasa lalo na dalawang beses at tatlong ulit yatang inulit
yung salita, narito ako Panginoon upang sundin ang iyong kalooban. And this is the whole thing of our readings today, especially ngayong araw, ika-4 na linggo ng ating ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-7 araw ng ating simbahan. Alam po, kayo po nakinig na mabuti sa unang magbasa sa aklat ng Propeta Micah o the Prophet Micah. Ang kalooban ng Diyos, pinakita ang kalooban ng Diyos na ang sanggol ay sisilang sa isang Bethlehem, na isang Bethlehem, isang lugar na hindi kilala. Isang maliit na lugar outside Jerusalem. Kaya ito yung kalooban ng Diyos, na ang kalooban ng Diyos na isilang ang isang not according to the expectations ng mga tao. Akala nila ang manlulubas ay isisilang sa isang maraming lugar lalo na sa Jerusalem. But the will of God is to isilang ang manlulubas outside Jerusalem, that is in Bethlehem. It is how many miles outside. At yung hindi kinalang lugar. Kaya nasabi ng propeta nito, ito ang sinabi ng Panginoon, Bethlehem ng Ephraim. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, o sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. This is the will of God. Ipakilala ang kalooban ng Diyos ay magmula sa mga maliliit. Kaya naman namin mga kapatid, kung kayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ang natin tinatawag ng Diyos ay yung mga aba. You remember, even yung mga alagad ni Kristo, He always uses those who are humble. Ang lagi tinatawag ng Panginoon ay yung mga maliliit. Kaya huwag niyo pong maliliit yung mga maliliit. Huwag niyo ba akong tignan? Maliit po talaga ako. Anyway, but God uses the humble. Ginagamit ng Panginoon palagi yung mga maliliit upang ipahayag ang kalooban ng Diyos. Sabi nga sinasabi ni San Pablo, ginamit ng Panginoon yung mga mang upang ipahayagin ang mga matatalino. God uses the humble. And this is the first message that I would like to share with you this afternoon. That for us to be humble. Na sana tayo pilitin natin na tayo magpakumbaba. At ito yung pinagulungan ng Diyos. You know, sometimes there's isang nagmamalakay. Sometimes from hospital, it's fine, it's okay. But being humble, hindi yung it's natural na maging magpakumbaba tayo. You know, conflict arises. Yung mga conflict and because we are not humble enough. And one of the saints that isa sa mga santo ang nagsabi, the way to holiness is only 3 things: humility, humility, humility. We cannot be saved. Hindi tayo magiging banal if we are not humble. And this is what our reading today is telling us. Kaya nga ngayong panahon ng Pasko, mga minamahal na kapatid, we may be humble in our way. Because God uses the humble. Ang ikalawang bagay na sa ating Ebanghelyo, mga minamahal na kapatid, na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay yung, ang sabi dito sa ikalawang pagbasa ng minamahal na kapatid, hindi ang mga halang na handog ng hayop at hindi ibig ko, kaya ihanda ang aking katawan upang maging hain. The will of God, ang isa pang kalooban ng Diyos, na sana ay marunong tayong mag-act of charity, that we may know how to sacrifice. Ang sabi, hindi ko pinalulugdan yung mga susunuging handog. Sapagat alam po namin na sa Biblia, God yung mga tao ay nag-offer ng mga susunuging handog para magbayad ng kanilang kasalanan. However, my brothers and sisters, the will of God, ang kalooban ng Diyos ay hindi yung pagsusunod ng mga handog. Ang kalooban ng Diyos ay magbalik loob tayo sa Kanya. Baguhin natin ang ating puso. Baguhin natin ang ating pagkabuhay. Kaya nga mga namin kapatid,
kung tayo ay nagsimba ng siyam na araw ng simbang gabi, and yet we never have changed our life, then useless yung useless yung pagsisimba natin sa sakripisyo natin sa loob ng siyam na gabi. Kaya nga mga minamahal ko kapatid, this is very important. Ang kalooban ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos sa atin ay yung pagbabago ng puso at pagbabago ng buhay. Ito yung pinalulugan ng Diyos at ito ang kalooban ng Diyos. Una, ang kalooban ng Diyos, we may be humble. Second, ang kalooban ng Diyos, that we may offer a sacrifice that is not a burnt offering, a sakripisyo na yung bagay ng ating buhay itakwid ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Change our way, conversion, and this is the will of God. Kaya nga sana may pagkataon pa mga naman kung tatlong araw pa bago panahon ng Pasko. Probably is a call for every one of us. Ito ay isang tawag ng Diyos para it's an opportunity for us to once again, for the next 3 days, to change our ways, to change our life. As I said, kung di natin mababagsahin yung sakripisyo natin, sayang yung sakripisyo natin sa loob ng siyam na gabi. Ang ikatlo mga minamahal ng kapatid na nais ko ibahagi sa inyo is yung sinabi ni Maria, Babalan ang mga sapagkat nanalig ka ang matutupad ng ipinasasabi sa inyong Panginoon. The will of God is once again is to trust in Him. Na tayo ay matutong magtiwala sa Diyos. Kaya naman at ibang ngayon, kung matatanda, it was the gospel yesterday. Yung pagbisita ng anghel, pagbisita ni Maria kay Elizabeth sa mga bundukin ng Judea. At ang sabi ni Elizabeth, paano nangyari ito na ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin? At ang sabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong sinapunan. At walang nagawa sa Meret na sabi, sa banal sa mapalat ka sapagkat nanali ka, matutupad sa iyo ang ipinasasaka ng Panginoon. It's trust. This is another will of God. Sana magtiwala tayo sa Diyos. Alam ko mga minamahal ng kapatid, we have our own story of trusting in God. Meron tayong kanya-kanyang istorya ng pagtitiwala sa Diyos. I hope you have one. At ako naman po ay meron akong isang istorya ng aking pagtitiwala sa Diyos. At ito sa amin ito ay naisabi na sa inyo naikwento na sa inyo lahat, sa inyo before. But I would like to recount it once again. Yung aking sariling kwento ng pagtitiwala ko sa Diyos. Noon po natatanda ko yung nasabi ko na sa inyo na ako ay na-ordain noong 1997. At ako ay ma-ordinahan noong 1997. Kapag bago ang ordain, normally ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na magbakasyon ng isang buwan. Para lamang makapagpasalamat ka at makapagmisa ka ng Thanksgiving Mass. Pero nung ako ay maordinahan, ay hindi ako binigyan ng pagkakataon na magbakasyon ng isang buwan. At ang sabi sa akin ng Obispo, kinabukasan, you have to report to your assignment. Normally, that was given. Normally, you were given a month vacations at ngayon ay hindi ako binigyan ng isang bakasyon. At normally, kapag bago ang ordinary, you will be given an opportunity to be an associate priest. Magiging ka mo ng associate para you may know the nitty-gritty of the priestly life. Pero nung ako ay ordinahan, I was not an associate. I was, pinadala ko sa isang mission area at ako ay nagsusulong. That's not normal. Kaya naman mga kapatid, it is what is normally given to newly ordained priests. What was not given to me? I just realized today that I am an abnormal priest. Kaya nga nung mga kapatid, sa aking sa mission area, I was assigned in a mission area. And I still remember my first Sunday Mass. It is a mission area. There were only 7 people attending. People yung nagsisimba. And you know, my first Sunday collections, I will never forget. Because it was my first Sunday collections. It was only 72 pesos. $2. And I have to eat for one week before the next collections.
Alam ko yung mga milk, the 72 pesos is not even enough for one day. It's not even enough for the whole. Mga minamahal ko kapatid, it's good that I have some guests because I'm a newly ordained priest. And I use and I have some savings. However, hanggang kailan tatagalan ang aking savings during that time. Kaya ang nangyari, I used it after 6 months in that area. Nasabi ko sa Panginoon, Papa dito, I totally, literally experienced that I have nothing. The following day, may kasama ako, the following day, wala akong kakainin. At ang sabi ko, wala akong ganang pagkain pagkain. Ayaw ko namang humingi sa magulang ko sapagkat ako naman ay pinaaral na rin nila. Ang sabi ko, Lord, paparin ko bukas, wala akong kakainin. You know, my brothers and sisters, I don't know if I was praying during that time, but the following morning, a friend of mine, 4 o'clock in the morning, di pa sumisikat ang araw, knocking at my door, knocking at the place that I'm staying, and he just donated 4,000 pesos. More than enough for one day, more than enough for 1 week. And that is how you trust. At mula noon, it makes me cry, but mula noon, yung aking pagtitiwala sa Diyos, ay minsan nagduda ako, akala ko pinabayaan ako ng Diyos. But God, I realized that binigay niya sa akin yung kataon na magtiwala sa Kanya. My dear brothers and sisters, this is the third, that God, if we only put our trust in the Lord, God will always be there for us. And this is the will of God. Kaya naman namin kapatid sa pagpapatuloy ng ating misa, pagtiwala namin tayo sa Diyos. Maaaring meron tayong mga pinagdadaanan katulad ni Maria at Isabel. But if you put your trust in the Lord, God will be in control. God will always be there for you.